Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman po muli ang inyong lingkod, ka-Johnny, ng Johnny Tour TV, at ito ang Johnny Dip sa pang-utang, usapang ula. So mga ka-Johnny, hindi lang tayo dapat sa ula mag-ingat, pati maging sa mga agent. May kukukwento ako sa inyo. So pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa ating channel, at kung gusto nyo kayong updated lagi sa ating channel, ay hit nyo lang yung notification bell para lagi kayo updated, at like and share na lang natin ang ating mga video para maging aware ang mga tao, ang mga kapwa natin sa online lending apps na mga pinapasok ninyo, at kung sakasakali ay nag-update naman tayo lagi ng mga gawain ng mga online lending na ito mga ka-Johnny. So meron ako nakuhang info ngayon lang na hindi lang mga online lending apps ang nag-abuso o gumagawa ng mga hindi tamang paraan ng paniningil at mga kung ano naman. Siyempre, pasok na sa unfair debt collection yun mga ka-Johnny. Pero yung ibang agent ng mga apps na ito ay gumagawa rin ng sarili nilang paniningil. Kumbaga parang hindi lang yung apps ang sistemang maniningil sa inyo, pati agent dumidiskarte na para magkapera sila bukod doon sa utang ninyo doon sa lending apps na yan mga ka-Johnny, no? May mga ganun katulad ng iba yung sinabi ko sa inyo nakaraan, yung sa iyon nga na baka mamaya hindi na pala empleyado ng lending company na yun, yung tao na yun, yung agent. Pero ito ngayon, ang ginagawa naman ng mga agent ngayon is ito, maging aware kayo, maging mapanuri, beware sa mga ganitong mga tao na naghahanap ng mga masisingil yung mga agent, haharassing ka, tapos tatakutin ka, mag-o-offer bigla ng panibagong loan. Kaya mga ka-Johnny, kung nararanasan yung mga bigla-biglang, kahit na pinuntahan na kayo sa bahay ninyo ng mga field collector, ng mga uli agent, o naharas na kayo at meron naman na sinasabing bayaran nyo yung ganitong utang ninyo sa kanila, kahit hindi naman talaga yun yung lumalabas sa mga apps ninyo mga ka-Johnny. Maging ano kayo, alerto lagi sa mga ganun. Tignan nyo yung apps nyo lagi kung magkano na talaga yung utang ninyo, kung kayo yung tignan na, kasi yung iba nagbubura na sa takot na baka hindi na mabayar, binubura na ni apps, na install na, nagpapalit na ng number, nagpapalit na ng kiniklear na yung cellphone. Ang mahirap ngayon mga ka-Johnny, dahil nga sa gagawin mo na yan, yung agent, ang style ngayon dahil hindi ka nakakapagbayad o may nakausap ka naman na field collector o ng agent mo sa iyo na kinausap ka na maayos, kasi may mga agent mga ka-Johnny, hindi natin nila lahat ng collector agent ng OLA loko-loko. Tandaan nyo, meron din naman matitino. Kaya napasok lang naman nila yan dahil sa pangangailangan ng pera. At nung nakita nila yung kabalahuraan ng mga kasama nila, ay umaalis naman talaga at nakikipag-usap na maayos doon sa mga kliyente nila. Pero kung ganito, ang style ng agent, papaliwanag ko sa inyo, meron kasi ako nakita, ito nga, wait lang mga ka-Johnny, basahin ko ito. Saan na ba yun? So sa kwento mga ka-Johnny, hindi ko na lang muna ipopost para pero ang ginagamit ng agent is Digido. Si Digido talaga lagi na lang lagi number 1. So ang message ni agent do sa client o sa borrower, good morning po ma'am, sa Digido po ito, update po sa payment natin. Hanggang ngayon 14,500 nyo, hindi nyo pa po nababawasan. So ngayon ang sagot naman ni ni loaner, sensya na kami, ubo ko may usapan na po kami ng field collector nyo. May date na rin po kami na napag-usapan. Di ba mga ka-Johnny, nangyari sa amin yan na may pinag-usapan na rin na ganyan nga, may nagpunta ng tao, may field collector na dumayo sa bahay. So ngayon, ito naman yung sagot ng agent, kailangan ko ng payment ngayon. Anong may usapan? Ginawa na kita ng GC, kapag di ka nagbayad, pasensyahan tayo. Di ba? Ganun yung sagot ng agent para lang maningil. Hindi naman siya yung kausap nung borrower o nung loaner. So ito, nag-reply naman ng agent na, hi, asan na payment mo? Tapos ang sagot naman ng loaner, nung kliyente, is saan daw po magbabayad? So in-explain na naman ngayon. In-explain ng agent, sabi sa Magic Pay daw, magkano na pera mo dyan? Parang ganun. Kaya tanong niya kung ano yung on-hand cash niya. Nasa na raw, saan po yung Magic Pay, tanong ng loaner nung utang. Sesendan daw ni agent ng code. Di pumayag ngayon si loaner para ma-close na natin yung account mo. Di ba? Parang yun nga, in-offeran siya ngayon ni agent
para ma-close na yung system niya, yung account niya dun sa apps. So, bali ganito. Sumagot naman si client, okay. Ang bumalik naman na reply ni agent is 5,200 to close account. Marireloan daw nung borrower is 12,500, which is parang siya yung kumbaga parang siya yung yung kukuha ng pera tapos siya ang gagawa ng para kunwari makakuha ng reloan si borrower. So ito, sesendan na raw siya ng code ng agent. Pumayag naman si loaner. Sige po, para ma-close na account mo, okay, 5,200, ayan. So nagtanong ulit si loaner, kung totoo ba o talaga ba. So ito, in-explain niya kung saan daw magpabayad. So, okay naman ba yung 12,500 sa inyo? Hindi pa sumasagot si loaner, ha? 14 days duration po yan. Paymaya, Gcash, Paybills, Magic Pay. Ewan ko, ha? Di na nagbubukas yung Gcash ko, eh. Kung may Magic Pay dyan, ingat-ingat kayo. Tapos may extension payment code na ibibigay yung agent. Ito yung agent, ha? Pag nagbigay sa inyo yan ng ibang klase ng referral code na hindi doon nakalagay sa apps ninyo, iwasan nyo na yan. Kasi yung referral code nyo, yung referral ID nyo is lifetime nyo yan, lalo na kay Digido. Isang number lang o isang referral code lang po ang gagamitin nyo. Anywhere na apps na biller code, yun lang gagamitin nyo kung ano yung nakalagay doon sa apps. So, kayo magbibigay o kayo maniniwala sa mga agent na yan na bibigyan kayo ng gano'n. Kasi malamang yan, sa kanya yan talaga magiging babagsak, mga kadyani. So, ito yung sinabi niya yan. Amount, example lang niya, biller. Ayun yung code, pakisettle. Binigyan siya ng code, ayoko pakita sa inyo. Dahil nga, syempre, confidential yan. Then, naayusin ko na din yung code mo na 1,600. Bali, 5,200 po lahat. Ayun, babayaran ni borrower. So, pakisettle na raw. Wag ka magkakamali sa code, ma'am, ha? O, diba? O, gutom na gutom yung agent. Hayok na hayok. So, yun. Ito, hindi na nag-reply si loaner. Siguro, napag-isip-isip niya na baka ma-scam na naman siya. Naloko ka na ng online lending, maluloko ka pa ng agent. So, yung mga kadyan na mag-iingat kayo. Pag ang agent, tandaan nyo, naningil sa inyo na binibigay niya is ibang referral number or ibang code, huwag nyong tatanggapin, huwag kayong makikipag-deal dyan. Doon lang kayo lagi sa lending apps o doon sa online lending apps ninyo magbabayad. At laging gagamitin nyo is yung reference number ID ninyo na binigay ng apps. Yun lang po yung lifetime ID. Kaya minsan akala nila matatapos na yung problema nila kapag ginawa nila yung ganito. Hindi nila naiintindihan, mas lalo na mga problema yung borrower kapag pinasok nila yan. So, be aware mga kadyani, ha, sa mga ganito klase ng agent. Mga mandurugas na nga yung nautangan, madudugasan pa nung ahente. So, yung mga kadyani, itong yung lingkod kadyani ng Giant Team. But ito ang Giant Debt, usapang utang, usapang wala.